Iginit po ng LTFRB, Land Transportation Franchising and Regulatory Board, na dapat sagutin ng TNVS company at hindi na ipinapasa pa sa mga driver ang 20% discount sa mga customer na seniors of PWD. Di ba sinusulong mo ito? Na at least man lang, inibawasan ang magbabayad ng kumpanya. Dapat. Oo, na mga diskwento sa mga PWD. Makakausap natin si Sir Joel Bulano, Technical Division Chief ng LTFRB. Magandang umaga po, Sir Joel. This is Aljo Bendijo. Kasama din natin si Congressman Erwin Tulfo. Good morning, Sir Aljo at Kong. Good morning po at lahat ng inyong taga-subaybay. So, kailan po effective ito? Kung ito ba magiging effective na, hindi pa, pinag-aaralan pa lang, ano na ho status nito? Sa ngayon, Kong, simula po nung nagkaroon tayo ng Senate hearing, nagkaroon po ng showcase doon sa mga PNC natin, yung mga Transport Network Company, para po malaman kung paano nila ini-implement itong 20%. General rule po kasi, even sa other modes natin, katulad po ng jeep, ang nag-shoulder po talaga nito ay dapat operator. Kaya lang doon nga sa Senate hearing po, may nagsabi na yung driver daw. Kaya nag-showcase po sa LTFRB. Ongoing po ngayon kung yung hearing at sa commitment naman po ni Chairperson Guadi ay magpapalabas po ng policy on board after the hearing kung ano pong hearing, kung po ng sharing or kung sino talaga si shoulder. But definitely kung hindi dapat si driver. Abay, dapat lang, Sir Joel, bakit ang driver ang sasagot dyan? Dapat yung operator o yung kumpanya kung saan siya nakalinya, siya ang magbabayad noon. Bakit yung driver ang kukunan? Mukhang hindi naman ho tama. Alam mo, sir, kung ako tatanungin mo, dapat wala nang hearing-hearing. Automatic, ikaw na operator. Wala rin pong iniwan niya, operator ng taxi, operator ng jeepney. Siya doon sa kanya, ibabawas yung kinikita. Bakit mo yung driver nakawa, pobreng driver, maliit din ang kita, siya ang magbabayad? Parang hindi naman ho yata tama. Siguro, sir, high time, desisyonan nyo na ho na yan, tama na ho yung hearing na yan. Dapat iutos na ninyo, hoy, ikaw TNC, ikaw magbayad niyan. Di po ba, Sir Joel? Tama po. For ongoing, si TNC po muna dapat ang sasagot. Tama. Before the end of the month, ang commitment naman kong ni LTFRB na maglabas po ng policy guidelines para po doon sa pag-shoulder po nitong 20%. Isa pa, hindi lang po yung mga TNC na yan, yung mga transport, yung mga nagbibiyahe na kumukuha pasahero, pati yung mga delivery. Yung sa mga delivery, ganun din. Driver ichina-charge, balita ko, at kawawa, parang may na sa balitaan ako, parang 70 sa kumpanya, 30 lang sa driver. Kita mo ba yan? Parang pinaghahanap buhay nila nung driver, yung kumpanya niya. Sir Joel, ito ba sisilipin nyo na sunod na rin, sir? Yung sa delivery kong, ang may jurisdiction, lalo na po yung motorcycle, ang may jurisdiction po niyan si DICT. Pero si LTFRB po kasi more on TNVS. Opo, yun po yung DICT. Sa inyo, pasahero Parang magulo Dapat isa na lang yan. Dapat lahat na lang sa LTFRB. Bakit? At saka anong kinalaman ng DICT dyan sa mga delivery na yan? Kasi online, ganun po ba? Baka po kung yun yata yung nasa batas, yung using the apps, using the platform. Bagay, hindi pa ako noon mambabatas. Marami akong mga naabutan dyan na batas, parang butas. Kailangan matapalan. May mga batas tayo na may mga gray area na magulo. Kagaya niyan, transport, paano napunta sa DICT? But anyway, Sir Joel, sige po, asahan po namin na sana po maresolba na ito at hindi yung kawawang driver ang magbabayad ng tinatawag na 20% discount. Ano po? Thank you po, Kong. Kaasahan niyo po yun na decision po ng LTFRB. Thank you po. Thank you.